Maayong buntag, mga igsoon ko diha ni Kristo. Maayo kaayo ang atong buntag, kay maayo kaayo ang Ginoo. Naghatag pa kanato sa atong ginhawa. Sa hangin nga atong giginhawa. Pasalamatan nato siya sa atong lawas. Ang templo, puloy-anan balay sa iyang espiritu. Nining atong Santos nga Misa, nining atong Healing Mass, nining third Sunday in Ordinary Time, ato siyang pasalamatan, ato siyang daygon o himayaon, kay siya man ang nagbuhat sa tanan. Ato sa kining ihalad sa inyong mga intensyon. Labi na ang atong intensyon ang healing. To be healed is to become whole again. Nga matibuok ta. And ang healing is not just about lawas. Mas importante ang healing sa atong hunahuna, mga kabalaka, mga kahadlok, mga kasuko, mga pagmahay, kanang atong pagkamapahitason, atong pagkamahukmanon. So mao ni ang sakit, mao ni atong pangayoon sa Ginoo. Kaayuhan sa pagbati. So una-una og pagbati, sumpay ra man ni kung unsay atong ginahuna, mao po na atong bation. We will know nga we are healed kung nanatay kalinaw. Kalinaw sa lawas, kalinaw sa hunahuna, kalinaw sa pagbati. So mo na atong pangayoon ning atong Santos nga Misa. Nya ako sa ning ihalad alang sa kalampusan success ni Erica Merida sa iyang pag-take og NMAT exam karong adlaw. Intensyon kini nga gipadangat sa iyang inahan nga si Shirley Merida. Ako sa kining ihalad pagpasalamat sa birthday kagahapong adlaw, 27th birthday ni Dominic Michelle Abella. Gipadangat kini nga intensyon sa iyang mahal nga inahan nga si Desiree Abella. Ako sa kining ihalad sa intensyon ni Hana Elja Leopoldo sa kalampusan sa ilang mga negosyo, kaayuhan sa sakit sa iyang amahan nga si Dante Clavano, kaayuhan sa sakit sa iyang anak nga si Ivan Miguel, o good health sa tibuok pamilya. Ako sa kining ihalad sa intensyon ni Kathy Velasco,
good health for her family, o ingon usab sa kapahulayang dayon sa kalag ni Eugenio Marisa, ingon man usab ni Felix Berto kansang birthday dinhi sa kalibutan, gidumdum sa iyang anak nga si Jing. Ako sang ihalat kini sa kapahulayang dayon sa mga kalag sa akong mga ginikanan, lolo o lola, Dominador, Alicia, Bernabe, Consolacion, Arsenio, Irene, Sinforiana, Francisco, Santos, o sa inyong mga minahal nga gipapauli na sa balay sa atong langitnong Amahan. Again, ihalad usab nako kining misa alang sa inyong tagsa-tagsa ka mga intensyon. Sa di pa ta magsugod atong bation ang Espiritu sa Ginoo sulod sa atong lawas ang iyang ginhawa. Muginhawa tag lawom og hinay 3 times. Atong sugdan atong Sanctus nga misa sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo anaa kaninyo. Mga igsoon, aron mahimo kitang takos nining atong angayan pagsaulog sa atong healing mass. Pangayon nato ang pasaylo sa Ginoo nganong magsakit man ta tungod sa kulang nato pagpasalamat, pagampo sa atong mga gikaon, sa atong giinom ug labaw sa tanan, sa wala nato pagampo, pagbantay sa atong mga hunahuna nga atong gipasagdan, ang hunahuna sa mga kasuko, hunahuna sa pagmahay, hunahuna sa kabalaka, kahadlok, pagdumot, hunahuna sa paghukom, hunahuna sa kasina, and other selfish thoughts. Mao niya maghatag nato sakit, mga igsoon. Maghinulsol ta, pangayon nato ang grasya sa Ginoo, grasya sa kalinaw, matkalipay, gugma, nga atong ampingan, ang atong lawas, hunahuna, kasing-kasing, kalag, espiritu. Atong hinumduman nga dili kini atua iyahatanan sa Ginoo. We are holy because we were made in the image and likeness of God. So, pangayon nato ang pasaylo sa atong pag-abuse sa atong kaugalingon, sa atong pag-use sa atong kaugalingon not in a holy way, but in an unholy way.
Ikaw gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an gayud kita sa Dios kay siya mahigugmaon, maluluyon. Pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Atong daygon, atong pasalamatan ang atong langitnong Amahan. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langitnong hari, Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga magkagagahom o walay katapusan, mandui ang among mga buhat aron makapahimuot kanimo, og himua nga magdaghan ang mga maayong buhat diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Before ko magbasa, I would like to remind you, while namina mo, keep in touch with God's breath within you. Okay? So, deep inhale, slow exhale. Mag-inhale mo sa ilong, exhale, pwede sa ilong, pwede po sa baba. So, ang akong suggestion, just keep breathing. Kinutlo gikan sa
basahon ni Nehemias. By the way, lingkod lang mo, sit erect. Busa gidala ni Esdras ang basahon atubangan sa katawhan nga nagkatigom. Mga lalaki, mga babayi, ug mga kabataan nga may igo ng panabot. O gibasa niya kini diha sa ilang atubangan didto sa plaza ug namati sila pag-ayo. Si Esdras nagbarog sa platapormang kahoy nga ilang gihimo alang nining katuyuan. Og tupad kaniya nagtindog si Matatias, si Simaya, si Anayas, si Urias, si Hilkias, o si Maasyas diha sa iyang tuo. Ug dapit sa iyang wala diha si Pidayas, si Misael, si Melkias, si Hasum, si Hasbadana, si Zacarias, o si Misulam. Giablihan ni Esdras ang basahon sa balaod atubangan sa tanang tawo. O sa pag-abli niya niini, nanindog ang tanan. O gidayeg ni Esdras ang Ginoo, ang gamhanang Dios. Ug ang katawhan mitubag, Amen, Amen. Pinataas ang ilang mga kamot. O giduko nila ang ilang ulo, o gisimba nila ang Ginoo uban sa dakong pagtahod. Mihatag sila binaba nga hubad sa balaod sa Dios. O gipasabot kini aron ang mga tao makasabot niini. Nanghilak ang katawhan sa pagkabati nila sa balaod. Busa si Nehemias nga maoy gobernador og si Esdras ang pari ug batid sa balaod ug ang mga Levita nga nagtudlo sa mga tao miingon, balaan kining adlaw alang sa Ginoo nga atong Dios. Ayaw kamo kasubo ni maghilak. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo, ang imong mga pulong o Ginoo, espiritu o kinabuhi. Atong usbon palihog, ang imong mga pulong o Ginoo, espiritu o kinabuhi. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagaalima sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag o ginaadman sa tawo nga yano. Tubag, ang imong mga pulong o Ginoo, espiritu o kinabuhi. Ang mga kasuguan sa Ginoo matarong, nagahatag og kalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matin-aw, nagahatag og kahayag sa mata. Tubag, ang imong mga pulong o Ginoo, espiritu o kinabuhi.
Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang imong mga pulong o Ginoo, espiritu o kinabuhi. Ang mga pulong sa atong bakba ug ang hunahuna sa atong kasing-kasing makapahimuot unta kanimo o Ginoo, akong bato ug akong manluluwas. Ang imong mga pulong o Ginoo, espiritu o kinabuhi. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usara ka lawas bisan kun nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudiyo o mga dili Hudiyo, mga ulipon o mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas. Pinaagi sa mao gihapong espiritu, o gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Kay ang lawas dili usara kabahin, kundili daghang mga bahin. Kung moingon ang tiil, tungod kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa tiil nga dili bahin sa lawas. O kon moingon ang dalunggan, kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa dalunggan nga dili bahin sa lawas. Kon ang tibuok lawas matara, unsaon man pagkadungog niini. O kon dalunggan ra, unsaon man niini pagsimhot. Ang Dios nagpahimutang sa nagkalain-laing bahin sa lawas, sumala sa iyang pagbuot. Wala untay lawas kun usa lamang kini kabahin. Apan sumala sa nasayran nato, may daghang bahin sa usa ka lawas. Busa dili makaingon ang mata ngadto sa kamot, wala ako magkinahanglan kanimo. Hinunua, dili kita makapadayon sa atong mga buluhaton kung wala ang bahin nga atong giisip nga huyang. O kadtong mga bahin nga atong gihunahuna nga dili kaayo hinungdanon, mao hinuon ang atong giatiman pag-ayo. Ang mga bahin nga dili kaayo nindot tan-awon nakaangkon sa talagsaong pagtagad, nga wala kinahanglan sa mas matahom nga mga bahin sa atong lawas. Ang Dios mismo
nagpahaom sa mga bahin sa atong lawas, aron paghatag dugang dungog niadtong mga bahin nga nakulangan niini. Busa walay pagkabahin-bahin sa lawas, kundili ang tanang bahin niini may samang pagtagad sa usag-usa. Kung ang usa ka bahin sa lawas magantos, ang ubang bahin magantos usab. Kung daygon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Busa kamong tanan lawas ni Kristo. Ang usag-usa bahin niini. Diha sa simbahan, gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una, ang mga apostoles. Ikaduha, mga propeta. Ikatulo, mga magtutudlo. Ug unya katong naghimog mga milagro. O gisundan kini niadtong gihatagag gahom sa pag-ayo o pagtabang sa uban, o pagmando kanila, o pagsultig laing mga pinulungan. Dili sila tanan mga apostoles o mga propeta o mga magtutudlo. Dili ang tanan may gahom paghimog mga milagro o pag-ayo sa mga balatian o pagsultig laing mga pinulungan o pagsaysay sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Ang pulong sa Ginoo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglig-on unta sa among pagtuo, ug aga kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo anaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Minahal kong Teofilo, daghan ang nangako pagsulat og taho bahin sa mga hitabo sa atong katilingban. Gisulat nila ang gitaho kanato niadtong nakakita gayod niining mga butanga sukad sa sinugdan ug nagsangyaw sa mensahe. Busa halangdong Teofilo, tungod kay nakatuon man ako pag-ayo niining tanan sukad sa sinugdan, gihuna-huna ko nga angay kining sulaton sa maayong pagkahanay alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuoran sa mga butang nga gitudlo
kanimo. Unya mipauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tibuok kayutaan ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga o gidayeg siya sa tanan. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya nagdako. Ug ingon sa naandan, miadto siya sa sinaguga sa adlawng igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan o gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Gibukad niya ang linukot nga basahon ug maoy ang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya, gilukot ni Hesus ang basahon o giuli ngadto sa piniyalan o milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinaguga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlawa ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ginhawa sa tag lawong makatulo unsa may proper breathing. Dili pa ko expert. I am practicing. Ang isakto daw nga pagginhawa, atong imaginon ang balon. Kung imong sudlan og hangin ang balon, so mo expand, muborot ang balon. So sa ato pong pag-inhale, dapat ipasulod man nato ang oxygen, air, and oxygen. Dapat mo expand pod ang atong diaphragm, no? Diri dapit para ang atong lungs mo expand pod ang atong lungs, mapuno siya og oxygen. Nya abin sa una kung nabantayan, dili man day sakto ang akong pagginhawa. Majority sa ato dili sakto ang atong pagginhawa. So when we inhale, dapat
imong ma-feel nga nag-expand imong side or diri sa stomach, diaphragm. Kay imo mang ipasulod ang oxygen. Kabalo ba mo nga ang oxygen mo na siya'y kuryente. Mo na siya'y fuel para mabuhi ang tanang organs, tanan natong lawas. So grabe kayo ang Ginoo, no? So ang ako karon nga pagpasabot sa inyo is abi nato ang lawas, espiritu ang naghatag o kinabuhi sa lawas, ang hangin, ang oxygen. So praktiso na to, diri mag-expand. Sige, inhale. So pag exhale pod nimo, ang balon kung kuhaan nimo hangin, mohiyos pod siya, no, mohiyos. So pag exhale pod, ipagawas pod ang tanang hangin. Nya diha according sa atong mga scientist, ang atong pag-exhale ang carbon dioxide. So ang oxygen ipasulod nato, asa gikan ang oxygen sa kahoy, no? Sa mga tanom, mga sagbot, sa corals ug uban pa. So ang mo na atong i-inhale, mo na say need sa atong lawas, fuel, kuryente sa atong lawas. Without air and oxygen, wala tay kinabuhi. Sa ato pong pag-exhale, carbon dioxide, mapuni siya ang food sa mga kahoy. So, you see, usarata kalawas sa atong second reading karon. Ang kahoy, although separate, usarata sa kahoy. Walay kahoy, walay oxygen. Wala tay kinabuhi. Okay. Kung wala po wala po carbon dioxide, dili pod mabuhi ang kahoy. And then naapod ang adlaw. Di pod mabuhi ang kahoy, di pod mamunga kung walay adlaw, no? Anang photosynthesis. Kung makabantay mo sa akong pagpasabot, holistic, kay dili siya dualistic, na bulag ang kalag sa lawas. No, there is only one. There is unity. There is non-duality. Okay? So, sumpay ang tanan. So, again, balik tas ginhawa. Praktison lang ninyo, no? Kay kasagaran sa atong ginhawa, mabaw. Ako, ga-practice pa ko. So, breathe in. Dire ganitan ang kilid. So, dapat ma-feel nimo ang kilid o sa stomach mo expand. Kay pasudlon man nato ang oxygen. Dayon pag-inhale, dapat mo gamay po siya. Kaya ato mang i-release. Okay? So, gunit diri sa kilid. Inhale. Exhale. So, ang pag-inhale sa ilong, pag-exhale sa baba. Pwede na po sa ilong. You know, very important ang ginhawa.
Akong ipakita sa inyo ning libro. Ang title, Breath. So ang author ani si James Nestor, no? American ni siya nga journalist. Ang iyang subtitle, The New Science of a Lost Art. Ako lang basahon ang iyang kaning ako ipakita sa inyo, ha. Unsa ka importante ang breath o proper breathing. Sa akong ipaduol sa basahan ninyo, pwede niyo ito take note. Mapa magsulat mo og magdalagin mo notebook og ballpen and Bible, ha. Kung iduol sa screen kanang sa ibabaw, mabasa ninyo. Okay. So ang iyang gisulat, no matter what you eat, how much you exercise, how skinny or young or strong you are, none of it matters if you're not breathing properly. I will repeat. No matter what you eat, how much you exercise, how skinny or young or strong you are, none of it matters if you're not breathing properly. Kini siya nga libro was released in 2020. So bago lang kayo nga libro. You can Google it sa internet. Nani siya ay audiobook. So James Nestor ang author. Para hatagan ta mo og idea, dinhi sa iyang libro, nag-research siya sa history. Tanang religions sa science, no? Unsay kaimportante ang breath. So naa diri sa libro, naay mga tao throughout history nga nagtudlo sa proper breathing or breathing exercises. Daghan kayo breathing exercises, depende unsay goal. Masigway tambal-tambal, naayo sila sa ilang mga sakit. Naay mga monks sa Himalayas, maski winter, dili sila tugnawon, na sila'y ilang sikreto breathing exercises. Mga athletes, mga choirs, choral groups or singers, basta na ay proper breathing, na ay success. So basin bag matingala mo nga nung si Father Joel nagtudlo man aning breathing. Kay ang akong mission karon pag-relate nga ang pagginhawa is actually as spirit, dili bulag sa atong spirit. Ang tendency magunato
gibulag nato dual nature ba? Matter, spirit. Okay? Material, spiritual. So murag two things na opposite. No, it's not opposite. Just like giingon ni Jesus ani Saint Paul, we are one body. Ang lawas o kalag sumpay pananglitan. Nganong importante ang breath? Again, at least akong i-relate sa Bible. So kini ako gi-relate na ko ni siya. Dili siya bulag. Ang science o ang spirit usara. Okay? Kay Genesis chapter 2 verse 7, mikuha ang Ginoo og lapok gikan sa yuta, iya kining gihimo og tawo. Gihuy pa niya sa makapabuhing ginhawa ang buho sa ilong sa tao ug nakabaton siya sa kinabuhi. Because ang ginhawa, at least according sa Genesis, Espiritu Santo. So kung maingon ko, breathe in, breathe out, we are not simply breathing in, we are not simply doing a physical exercise. It is also a spiritual exercise. Because when we feel our breath, we actually feel the Spirit of God. Okay? So I hope masabtan na siya. Kagahapon, nalipay ko gahapon kay na ako'y couple nga nagpa-blessing sa ilang balay, puro sila teachers. Dayon, gisultian ko sa husband. Yeah. Wedding anniversary po to nila siya. Father, ang akong anak ba, nagsulti siya nako nga nalipay kay siya kay first time ko na siya naka-apil og misa nga ang wali ko sa pari based on facts. Meaning based on science. Mga igsoon, usarata kabahin ang mga scientists, doctors, teachers, lawyers, priests, carpenters, farmers, fishermen. We are all one. Dili bulag ang science o ibutang na to religion, pero spirit na lang, no? Spiritual life is not separate from material life. So ang breath, so proper breathing, meaning atong gipasulod dili lang kay ang oxygen, which according to science mao na ang fuel, mao na ang electricity para na ay life ang atong lawas. Akong gi-relate nga it is also a spiritual exercise because it is the breath of God. Sa Hebrew Bible, akong balikon, ang hangin, ginhawa, o espiritu, usara ka word. Ang word, Hebrew word, ruach. So you can take it down, take note, R-U-A-C-H, ruach, ruach. Okay?
Even si Jesus, ako ning i-review katong the risen Jesus. I-take note ako sang i-google The risen Jesus. Kabalo mo sa iyang gibuhat? Okay. John chapter 20. Akong basahon lang John chapter 20 verse 22. John chapter 20 verse 22. So nagpakita si Jesus ni ngani, okay? Mipakita si Jesus sa mga apostoles. Mingon siya, mainyo unta ang kalinaw. Mainyo unta ang kalinaw. Kay during that time, nahadlok man sila. So kung naata sa kahadlok, we are dis-ease. We are not at ease. So ang sakit di ay dili lang sa lawas, sa hunahuna o pagbati. Okay? So unsa may mensahe ni Jesus? Peace be with you. Peace, kung naatay kalinaw, meaning we are whole. Okay? So kung dili, sige na tagkahadlok, kasuko, we have to be healed. We are not well. We are ill. We are not at ease. Mo nang dis-ease. Disease. Dis-ease. We are not at ease. Ingon din siya, gisulti niya kini og unya, gihuypan niya sila. Okay? Gihuypan niya sila. Og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. You see? Si Jesus mismo. Ang ginhawa, Espiritu Santo. Ang ginhawa, Ginoo. Atong balik ta sa atong theology. There is only one God. 3 persons. Father, Son, Spirit. Dili siya tulo. Usa. So, ang atong ginhawa, Espiritu Santo. Siya na pod ang amahan. Siya na pod ang anak. Meaning, kitang tanan naa sa atong ginhawa. Ang kinabuhi naa sa ginhawa. Ang sekreto sa kinabuhi naa sa ginhawa. Kay ang ginhawa, Espiritu Santo. Kabalo ko mga igsoon, lisod ni siya sabton. Di man ni siya sabton. Use your heart. Feel your heart. Feel your breath. Again, nasayop ko ang breathing, ang atong naandang na breathing kay mahana ta. Dili din ay sakto nga breathing. Ang sakto nga breathing, dili ana. Kundili ang mo expand sa atong diaphragm. Okay? Dili ta musaka, kundili diri magpundo lang. Diri mo expand ang side o ang atong
stomach. So, gahapon nag-bless ko sa couple, nag-renewal, pero dugay akong gipasabot sa ilan, mutana sila. Father, unsa may among buhaton before me nagsugod ba sa prayer? Ingon lang ko, ginhawa lang. Ning katawa sila. Ginhawa lang. Kay kasagaran sa ato, utok ang atong gigamit. We are so stressed. Gusto ta, unsa may akong buhaton? Ang ako pong isulti sa inyo, just keep breathing. Especially, proper breathing. Unsay proper breathing? Inhale sa diaphragm. Just practice it. Nagtudlo lang ko sa inyo gamay. Pwede sad mo mag-google how to breathe properly. And then you practice it every day. Kaya kung magka-deep, magkalawom ang inyong inhalation, slow ang inyong exhalation, the better. The healthier you will become. Maayo ang imong lawas, ma-healthy. Labi na ang mga asthmatic, maayo sa asthma, even without medicine. Believe me. If you do not believe me, believe in the power of the breath. Because it is the power of God, the Spirit of God within us. Mabitaw na si St. Paul mingon, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Meaning, temple is house, balay. Unsa may naa sa sulod sa atong balay? Ang atong ginhawa. The breath of life. So, ang temple, body, ang Holy Spirit, ang atong breath. Because this is not our breath. It is the breath of life. So, keep breathing, mga igsoon. Do not rely on your mind. Remember Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart. Do not rely, do not depend on your own understanding. Mga igsoon, breathe in. Sorry mga igsoon kay ang akong signal na wala-wala. Okay. I would like to again let us remember ang akong gusto ma-focus sa atong pamalandong karon is our second reading
usarata. We are one with God. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usara ka lawas, bisan kon nagkalain-lain ang mga bahin niini. So just like the vine, the parable of the vine and the branches, John chapter 15. John chapter 15. Okay. So there is only one God. Dili po ta bulag sa Ginoo. How can we be separate from God? Because the Spirit of God itself is within us. Para ma-explain na to, dili lang spiritually, pero scientifically. We are connected. Of course, karon sa technology, we are connected by the internet. Pero in essence, if mamalandong gyud ta mga igsuon, masin pag-asa ka sa kalibutan, Earth, there's only naaraman tagid sa planet Earth. Unya ang universe, daghan pang laing planet. Although we think nga separate na amo dito, na ako diri, pero actually we are connected. Sige, breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. So, ang breathe in mo, expand. Breathe out. Okay. Breathe in. Breathe out. Mo na proper breathing. Mas importante pa siya sa physical exercise, sa pagkaon, o uban pa. Okay? Kaya ang akong balikon, ang atong ginhawa, Espiritu sa Dios. Dios, di nato makita, pero ma-feel nato. So when we have that deep inhale and slow exhale, mapuno ta sa Espiritu Santo. Kung sa science po na, mapuno ta sa oxygen, pero actually it's the Spirit of God. Okay? The more oxygen, the more the Spirit of God is within us, the healthier we become. And the peaceful we become. Kabalo mo ka ng kasuko, gamay raman ang oxygen nga mosulod sa brain, kay di man ta maginhawa og masuko, mag-utong man ta. So, dili ka peaceful. So, kung masuko ka, just breathe in and breathe out. Kung mahadlok ka, masuko ka, walay oxygen mosulod kay imong gipugngan. So you just breathe in and breathe out. Makalma ang imong una-una. You see, dili bulag ang spirit og lawas. Dili bulag ang science o ang spiritual life. There is only one. One vine, one tree, but many branches. Kabalo mo say gi-inspire sa Ginoo sa ako, i-connect ni siya. We are one. We are all connected. Akong balikon, masing na mo sa layo, na ako diri.
we are connected. Kabalo mo unsay nakapakonect ka nato? The air that we breathe. Kabalo ba mo nga unsa nang naa sa atong gibasa? Ang Espiritu sa Ginoo mo'y naghatag nimo kinabuhi, naghatag nako kinabuhi. Unsa man ang Espiritu sa Ginoo? Ang air that you breathe. Masin pag naa ka diya sa US, bugnaw ang inyong hangin diya. Diri karon bugnaw pod kay nag-aircon man ko. Pero you see, na-connect ra gyud ang tanan sa hangin, sa air, sa atmosphere, no? O ang sunlight masiasa ta sa kalibutan, maora gyapon ang sun nga nagigo sa inyong, nagigo sa amo diri. O without this sun, wala tay kinabuhi. You see, we are not separate. Ang atong utok magsulti nga separate ta. Actually, we are not separate. We are connected. So naa diri sa atong, ako lang basahon ang second reading, 1 Corinthians 12. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usara ka lawas. Bisan ko nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu, o gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Unsa man ang gipainom nga espiritu? Dili pinagi sa bapa, pinagi sa ilong. Parihot ang tanan nagginhawa sa hangin. Pareha ta tanan gihayagan sa sun. Walay photosynthesis, wala tay pagkaon kung walay sun. Walay motubo, walay life kung walay water. Wa po'y motubo kung walay soil. Ang pinaka-importante gyud, kung walay air, kung walay oxygen, wala tay kinabuhi. So again, that is why sa Hebrew Bible, that is why sa Hebrew Bible, ang air, ang breath, o ang spirit is the same. One word. Ruwak. So mga igsoon, ang akong gitudlo sa inyo, just keep breathing, pero breathe properly. So, di pa man ko expert ani, mag-google lang mo. Dayon practice, breathe properly. Dayon every day, pag breathing exercise, kay ang atong breathing exercise, it's not just a physical exercise. It is a spiritual exercise. The deeper and slower you breathe, the better. The more healthy you become, the more peaceful you become. And when you are always breathing properly during the day, mas kalma imong unahuna, and the wisdom of God will guide you.
dili na ka mas stressful. Kay kabalo mo unsay nakapastress, atong utok, we are using our own minds. Dapat mo konekta sa Spirit of God. Asa ang Spirit of God? Breathe in, breathe out. So, real healing, mga igsuon. Pinaka-importante, ang proper breathing. Yan, nindot yun. Ako, kung mag-exercise ko, mugawas ko sa akong kwarto, diri sa amo sa Bacolod, di sa among parish, daghang kayog mga mahogany trees. So, I am grateful for the people who planted it, sa mga pari nga nagpatanom kaniadto. I don't know kinsa. Kay sa akong pag breathing exercise, daghang kayong oxygen, fresh air. Okay? Okay, so healing mass mani, I am reminding you, ang naghatag natog sakit, pagkaon. That's why we have to choose the right kind of foods. Ang healthy nga food, kanang organic. Pero kung agi kay organic, ala hugasig maayo. Fruits, vegetables, fish. Hinay-hinay na mo, less lang yun ang meat. Kaysa science, nagtanaw ko sa Netflix, What the Health. Ang hinungdan sa daghang sakit, ang meat. Okay? Diha kasagaran ang fat. No? Unsa may produkto sa meat, apil ang dairy products. Makadaot sa lawas. Ang pinaka-healthy nga protein, dili gikan sa meat, gikan sa fruits, vegetables, nuts, no? Okay? So kamo na lang mag-research. Dayon, before gusto ta makaayo ang atong pagkaon, magpasalamat sa ta, magampo, i-bless sa nato ang food aya ta mo kaon. Secondly, choose the drinks na imong isulod sa imong lawas. Biyahe na as much as possible, lessen drinks nga makadaot sa lawas. Ang makaayo sa lawas, clean water. Dili lang kay clean water, blessed water. Kanang pasalamatan. So, dili kinahanglan nga pari ang mag-bless. Pwede karon sa misa, pero ikaw mismo, the Spirit is with you, in you. Before ka mo inom sa tubig, Ginoo, salamat. Ikaw may nagbuhat sa tubig. Salamat. Dili man tao ang nagbuhat sa tubig. Through nature, God's creation. Bless, panalangini kining tubig, Ginoo, para maghatag na ko maayong panglawas. Kung napo kay sakit, para maayo akong sakit. Okay? Sa pagkaon, Ginoo, salamat ning pagkaon. Ikaw gyud naghimo ani. Kami lang ang nagluto, nagandam. Bless this food para maghatag na ako maayong lawas o mag-ayo sa akong sakit. Okay? Lastly, ang air. Manang always keep in touch with the air that you breathe. Keep in touch with your breath. Naana na po ko. Dapat, dari lang. Dapat ang mulihok ang diaphragm. Ginoo, salamat sa hangin. Salamat sa imong espiritu sa ginhawa.
Bless the air that I breathe para maghatag og maayong panglawas ug mag-ayo sa akong sakit. That is real healing, brothers and sisters. If you do that, dili na ta kinahanglan mo ato sa atong mga doktor. I'm sorry, no? Wala ko na-enroll ang atong mga doctors. But I'm saying, if you take care of the food that you eat, if you drink water, if you bless the air, bless the food, bless the water, bless the air, choose the fresh air, ang makaayog yun, healthy drinks, healthy food. So it's not just food, drink, air. Healthy food, healthy drinks, healthy air, fresh air. Okay? And then we acknowledge that it is God who created everything. We give Him thanks and we bless it. You can bless because pareho ratag Spirit ang naa sa ako nagpaginhawa, Holy Spirit. Ang naa sa imo nagpaginhawa, Holy Spirit. Because we are not separate from God. Our mind thinks, mao nang dili gid nato, ayaw gyud palabi sa imong utok. Kasing-kasing. Ginhawa, lawas, air. That's the secret of life. So, brothers and sisters, kanina lang, kay taas na, keep breathing. But aside, Ana, keep praising, keep thanking God before you eat, before you drink, before you breathe. Of course, you can always breathe in and breathe out. Again, review. 3 to 7 times ka mag-eat in a day. 8 to 12 glasses of water in a day. But do you know how many times we breathe in and breathe out? 25,000 times. 25,000 times a day. Kung imo nang ma-half 12,500, meaning kanang 25,000 times a day, shallow breathing nang na. Kanang unconscious breathing ba? Pero conscious na ta sa itong breathing, nag-practice na ta og deep and slow breathing, mo gamay ang atong number of times we breathe in and we breathe out, the healthier we become. Nya ang atong blood pressure, muubos. Healthy atong heart. Dili siya hago, magpump og blood. You see? Everything is connected. Mana si St. Paul ningon, nothing can separate us from the love of God. So I would like us to be silent now. Kay ganihan ako istorya. Let us seek healing from the Spirit of God within us. So sit erect. You may touch your chest so that you can feel your heart. Close your eyes. Feel your body from head to foot. Sit erect. Release any tension that you feel in your body right now. Now, breathe in and breathe out properly. Ang mag-expand ang diaphragm,
stomach area ug sa imong side. Dapat pag inhale mo expand. You inhale through the nose, you exhale through the nose or through your mouth. So let's do it in silence. It will heal us because it is the Spirit of God. It will make us peaceful. So again, close your eyes, sit erect, your feet flat on the floor, your hand on your lap, and one of right hand on your chest. Feel your body, relax your body, feel the air that you breathe, and just keep breathing. Let the Spirit of God, the breath of God, heal you, body, soul, mind, and heart. The deeper you breathe in and the slower you breathe out, the better, the healthier you become, the peaceful and calm you become. And you will be patient, relaxed, joyful, and you will no longer be stressful, because it is the Spirit of God that you are allowing to take control of your body, of your heart, of your mind, of your spirit. Keep breathing properly, deeply, and slowly. You may now open your eyes. I suggest you continue doing it diya sa inyong balay. Pwede sa inyong kwarto or pwede sa inyong garden, daghang plants and trees. Or you go to a place, daghang plants and trees. Puhon, I'll just share it with you. I have been thinking na mag-hold o mag-facilitate og retreat, healing retreat,
at least 3 days. So katong gusto gid sila ma-heal, dili lang lawas. Again, ang lawas is pinaka last. Ang pinaka-importante gyud healing sa atong mind. Sa atong una-una o pagbati. Everything else will follow. So, at least during the 3 days, ma-practice na to ang breathing. Kanya, I will hire a chef or a cook. Kanindot na ay mag-volunteer nga chef nga healthy food ang i-prepare. Healthy drinks. Dayon nana ko'y venue nga ginahuna nga fresh gyud ang air, no? So 3 days minimum ma-practice na to. Nana po diha ang atong breathing exercise. Napo ko itudlo sa inyo nga exercise nga actually apil na ang physical. So ang breathing exercise actually naana part na ang physical exercise. And kanang a place kung itugot sa Ginoo, dili siya dako nga place, bago lang na ako na-discover. Na-feature na ako sa misa, doon man siya sa dagat. So pwede mo makaswim, healthy man pod ang seawater, good for the body. Pwede maka-exercise kay mag-swim, physical exercise. Unya, sa atong physical exercise, remember, very important ang breathing. Proper breathing. Daghang kay mga athletes, they are not breathing properly. Masakiton gyapon. Unya, kita kay gitudloan man tamo nga sa breathing naa naman day ang Ginoo man, espiritu man day na sa Ginoo. Nagpasalamat ta kanunay sa Ginoo. God is not separate from us. We are one with God. I am the vine, you are the branches. So ang branches connected kanunay. So when we are connected to the breath of God, we are connected to God, we will be peaceful, healthy, joyful, loving. We will not be stressful. Unsa may maka-disconnect nato sa branch, maka-cut, kung i-cut off nato ang atong mind, may maka-cut off nato. We think we are separate. We are not separate. We are connected by the Spirit of God, the air that we breathe. Okay. So kana lang ha. Padayon ta kay kini akong misa mataas-taas gyud. Ako nang giingnan ng uban. Taas yun akong misa kay akong ipasabot. Hinay. Kaya ang atong misa puro words. Kung paspas ko magmisa, dili na ko i-feel, walay effect ang misa. Okay? Dayon, by the way, spiritual communion, sa tinuod lang mga igsuon, dili physical communion ang pinaka-importante. Ang meaning sa Eucharist. For example, ang atong pagkalawat sa pan, lawas ni Kristo, will remind us nga sama ni Kristo ang atong lawas o kalag ato pong i-offer para sa tanan. So sa ato pong pag-inom sa bino, it is merely a reminder nga sama ni Kristo ato pong iula, atong i-shed atong blood para sa tanan. So literally, dili na to literal, meaning
body, mind, heart, and soul. Kung mukalawat ta ni Kristo, atong ihalad atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. That's the deeper meaning. Unsa man ang sigit nagkalawat ta kay naalang sa pan ang atong focus. It is the spirit of the celebration. It is the spirit behind communion ang pinaka-importante. Masin pag wala mo kakalawat karon, kung inyong ihalad inyong lawas kalag una-una pagbati para sa kayuhan sa tanan, sa inyong pamilya, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak, sa imong ginikanan, sa imong igsuon, sa imong silingan, sa strangers, because in God there is no stranger. Puro ta mga anak sa Ginoo. We breathe the same air. No? We breathe the same oxygen. No? So mga igsoon, the real meaning is not the physical reception, it is the spiritual reception nga dili na ta mag-abuso sa atong lawas. Nga kining atong lawas dili ni for selfishness, that atong lawas para sa kaayuhan sa uban. That's why we take care of the food. We choose the food, healthy drink, healthy fresh air, para healthy ta, para makaserve ta sa uban. Saan man ang to pag-serve sa uban? How can we offer our life for others kung dili ta healthy? Kung sige ra tag kabalaka, sige ra tag kahadlok, sige ra tag kasuko, how can we be of help to others if we are not joyful, if we are not healthy? You see? Ang pinaka-message sa communion is not the physical, it is the spiritual meaning of it. So mga igsoon, atong ipadayon ang atong Santos Misa. So do not focus on the say makita, focus on the spiritual meaning of the celebration. Okay? So mga importante ng spiritual communion. It is more important than physical union. So ang physical union sa husband and wife or man and woman, dili na ang pinaka-importante. Ang pinaka-importante is spiritual communion. Unsa man ang spiritual communion? Heart. Love. That's the most important thing. So mo na, sige kag kalawat, pero wani mo nasabtan ang spiritual meaning. Sige kag kalawat, pero sige gyapon kag hubog-hubog. Sige kag kalawat, sige gyapon ka panglibak sa imong isig ka tao. Sige kag pangalawat, physical, nangalawat ka. Pero nagdumot gyapon ka sa imong isig ka tao. Sige kag kalawat, pero you don't take care of your body. Your body is the temple of the Holy Spirit. You see? So I hope masabtan ninyo, dili lang diri inyong ma-feel. Let us use our heart. So ato ipadayon ang atong Santos na Misa. Keep breathing.
Daigon ikaw, Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa mong kamang gihatagon, nadawat namo, kining among gihalad kanimo, ang pan o bino, nga abot sa yuta, ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga kalanon sa kinabuhi, o ilimnon nga espirituhanon, alang kanamo. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton sa Dios nga Amahan, mahigugmaon sa tanan. Ako sa dining ihalad ang Santos nga Misa sa pasalamat sa birthday ni Dr. Bob Andot diri sa Bacolod. Good health and healing for the family. When I say healing, not just physical, everything. We all need to be healed. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang among mga halal, nga sa pagsantos kanamo, imo untang itugot nga magluwas kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo anaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay og makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo, among Ginoo. Kay iya kining katingalahang buhat, nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag kami gikan sa yugo sa sala, ug sa kamatayon, nganha ni anang himaya. Tungod niini, ginganlan kami karon nga piniling kaliwat, harianon nga mga pari, lungsod nga balaan, o katawhan nga iyang kaugalingon, aron among isangyaw sa tanang dapit ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangitngit nganha sa matahom mo nga kahayag, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awig. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayon ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa samang paagi, sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo Amahan, iya kining gipanalanginan, ug unya gipikas, o gihatag
nganto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, Amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi, o si Kristo ania kanunay sulod kanato sa atong ginhawa. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong katawhan sa tibuok kalibutan. Ilabi na kining akong mga kaigsuunan nga nakig-uban kanako nining santos ug balaan nga kasaulugan. Uban silang mga pagpasalamat ug mga intensyon nga gipadangat. Himua nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, og sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Muhilom ta sa makadiyot atong dumdumon ang atong mga minahal nga gipapauli na sa balay sa atong langit ng Amahan. Ato silang iampo, ato silang pasalamatan, o magpaampo punta nila samtang naapata dinhi sa kalibutan. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, sa tanang mga anghel ug mga santos, labinan ni San Miguel Arcangel ug San Agustin nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila
amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag nga na kanimo, mahigugmaon nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mga igsuon, maghiusa kita, pagpasalamat, pagdayeg, paghimaya sa Ginoo. Og atong ipadangat ang atong mga intensyon, ginamit ang pag-ampo, pagitudlo sa atong igsuon og manunubos nga si Jesus. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Luwasaw sab kami sa tanang sakit, disgrasya o katalagman. Hatagi kami sa kalinaw o kalipay nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy o gugma, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, kabalaka, kahadlok, kasuko, paghukom, pagdumot, pagmahay, kasina, kasuya, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa Ginoo ang among mga sala, sipyat, kakulangon o kahuyangon, kundili ang among pagsalig sa imong kaluoy, gugma o panabang, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kalipay, gugma, o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, anaa, sulod kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong pag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios, si Jesus, mihalad siyang lawas o dugo alang sa kaayuhan sa tanan. Kung kita mo kalawat kaniya, gitawag po kita sa paghalad sa atong lawas, dugo, una-una pagbati alang sa kaayuhan. Dili lamang sa atong pamilya, kundili sa tanan, kay kitang tanan mga anak sa Dios. Bulahan kita nga gidapit
sa panihapon sa Ginoo. Mag-ampo kita o Dios nga magkagagahom ug mahigugmaon, itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So mga igsoon, salamat kaayo sa inyong pag-uban. Tuguti ko nga mag-ampo sa inyong love offering. Again, daghang salamat sa inyong love offering. Kinahanglan gyud ta na ay love offering. Ato ni siyang pagpasalamat sa Ginoo. Pinaagi sa simbahan og kanamo nga nagsaulog sa misa. Kamo man ang nagbuhi namo mga igsuon, manang full time mi dinhi. Nya kini pod simbolo nga mapasalamaton ta sa Ginoo. Natay gipangayo sa Ginoo, napuday ihatag sa Ginoo. Mura bitaw kamo nagtrabaho mo pananglitan. You are employees. Naghatag man mo sa inyong panahon o talento, swelduhan pud mo. Diba? Matumog doktor pananglitan. Matumog doktor pananglitan. Siyempre, kay naa may services ang gihatag ang doktor, napod mo ihatag sa doktor. Diba? Inganira, magpalit ka o pagkaon. Siyempre, naghago man to sila sa ang farmers o ang mga negosyante, nagbaligya, napod mo ihatag balik sa ila. Maupod na mga igsoon sa love offering. Niya, I tell you, labi na kining akong pagmisa sa inyo, dili ra ni siya espiritual, kinatibuk-an, ug ang pinaka-importante gyud ang spiritual aspect. Pero dili ulag ang spiritual ug material. They are one. Of course, the material came out because of the Spirit of God. So mao na mga igsoon ha, mag-ampo ko kaninyo nga wa pagyud nagdaghan gamay raman mo nga nagpadalag love offering. Please send your love offering. I hope inyong nasabtan. Kung magpalit mo sa gawas, nagid mo ibayad sa ilang services. Kamo nagtrabaho, gisilduan mo for your services. Kami pod mao po ni ang amo services. Pero personally, daghan mo kaayuhan nga madawat kaysa inyong gihatag. Bible man na, God will multiply what you have given. Gikan man na sa Ginoo, iya pa ginang ibalik sa Ginoo. Okay?
So mao na I will pray for your love offering. Labi na kaninyo nga nagpadala sa inyong mga love offering.